Uy, ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel ko, no? So, ayan, nililipat lang natin yung aircon. Ayan mga kapitbahay, quick video lang to, quick vlog lang to, no? Kasi doon sa channel natin may nag-comment or marami kasing nagko-comment doon na nagtatanong sila kung pag nag-set up ka ba daw ng office network, required ba talaga na naka-Cisco? Okay, so yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kapitbahay. Quick lang to mga kapitbahay. Ito, isi-share ko lang to sa inyo based lang doon sa experience ko at saka based lang to dun sa mga na-set up ko na ng mga small office or SME office. Ayan. So, ito. Ganito lang po yun mga kapitbahay. Let's go! Kapag yung office nyo afford magbili ng Cisco or afford magbayad ng support ng Cisco, napaka-simple lang po nun. Sobrang dali lang. Nasa sa inyo na po yun. Nasa office na yun or nasa management na yun. Kapag kaya nila mag-afford ng Cisco, alam naman natin na ang support ng Cisco at saka yung licensing ng Cisco is masyadong pricey. Kaya yung ibang mga kumpanya hindi gumagamit ng Cisco. Marami akong alam na kumpanya na hindi gumagamit ng Cisco. Usually kasi yung mga Cisco, ginagamit yung mga enterprise company, yung mga malalaking company talaga kasi kaya nila magbili ng license or ng support ng Cisco. Ayan, so dun sa mga office na medium lang or budget mo lang yung mga kailangan nila sa network, pwede yun. Ayan, katulad sa amin, wala naman kami Cisco, more in HP kami, more in HP. Lahat ng switch namin HP, meron kami paiba-ibang switch na D-Link or more in HP, tapos doon lang kami nag-security sa firewall kasi meron naman kasi ibang features ng Cisco na kaya naman gawin ng ibang switch. Actually, marami na ngayon mga switch na mga enterprise switch na halos yung features kagaya na rin ng Cisco. Pero syempre, number one switch pa rin talaga ay Cisco. So ayan, nagtatanong po siya kung required ba talaga na kapag nag-office ka or nagbuo ka ng network office is kailangan Cisco. So, hindi naman ganun ka-required. Depende kasi yun sa requirements ng isang kumpanya kung ano ang need nila or saan nila gagamitin or depende talaga sa need ng isang company kung anong klaseng network ang meron sila. Pero kunyari, mga simpleng company lang kayo na browsing, internet, email, server, file server, more in security kasi pagdating kasi sa Cisco, napakalupit talaga ng security ng Cisco. Sobrang mahigpit, saka ang dami mo pwedeng gawin, ang daming security something. Pero sa mga ibang company kasi hindi sila nag-i-invest ng ganung kamahal. So ang ginagawa na lang nila is doon sila nag-i-invest ng security sa firewall nila. Bumibili sila ng mga UTM firewalls, like kahit yung mga switch mo mumurahin lang or lahat ng switch mo, kunwari mga switch mo is mga TP-Link, D-Link. So alam naman natin na yung mga ganung switch is budget meal lang. So kahit ganun lang yung mga switch mo, pwede mo naman siyang dalhin sa security ng firewall mo kasi lahat naman dumadaan sa firewall. So, doon ka na lang mag-manage ng security mo sa firewall para safe pa rin ang network mo. So, ayan. So, quick video lang itong mga kapitbahay. Ayan. So, based sa experience ko, ilang company na, ang pinakamalaking company lang talaga na napasukat ko na puro Cisco talaga na experience ko is yung Metrobank, Nestle, mga ganon. So, ayan. So, malulupit talaga kasi mga multinational company na kasi yun, kaya malulupit. Pero yung mga ibang company na mga sideline ko, yung mga small SME lang, halos lahat, meron nga akong isang kumpanya na sinetapan na more in website. Ang pinagbibili ko lang ng mga switch is puro D-Link lang. So, hanggang ngayon, buhay pa rin naman. So, syempre, ginamitan ko lang ng napakalupit nating firewall na pfSense. Ayan, goods na sila doon. Tapos, pagdating naman sa security nila, doon lang din naman sa firewall, tapos email, mga security na email nila, at saka yung mga file server, automatic, kaya naman ng yung firewall. Kaya, doon po sa nagtatanong na required ba talaga na naka-Cisco, ayan, so hindi naman sa ganun ka-required. Depende yon sa requirements ng isang company, kung ano talaga ang kailangan nila. Ayan. So, sana may natutunan ka or meron kang nakuhang tip para sa akin. Ayan. Ay, dyan, isa pa pala, meron din kasing nagtatanong na isa na gusto rin niya na maging network engineer or network administrator. Ang tinatanong po niya, required ba talaga na Cisco certified ka? So, ayan. So, meron kasing, yun nga yung sinasabi ko ng mga kapitbahay. Pagdating kasi sa ibang kumpanya, kapag familiar ka man sa network, na kapag basic networking ka, ayan,
Pag sinabi kasi natin kapag nag-aral tayo ng Cisco, halos lahat kasi nandun na. Kaya kapag nag-Cisco ka, kahit saan ka dalhin, kahit mapa HP, basta alam mo yung network, automatic, basic na lang sa'yo yun kapag nag-Cisco ka. Pero, hindi naman kasi required na CCIE or CCNP ka kapag nag-apply ka sa ibang company. Kasi, meron din naman kasi talagang ibang company na hindi naman sila naka-Cisco. So, ayan. So, kunwari, yung ibang company, marami kasing klaseng switch. May 3Com, may Huawei, may D-Link, may 3CS, basta ang daming switch. So, halos lahat ng mga switch na yun is mga hindi siya ganun kahirap i-configure, friendly user. Usually, yung mga HP, ganun, D-Link, 3Com, or 3CS, mga ganun. Basta maraming brand ng switch. Pero, yun, hindi ganun ka-required na magiging CCNA ka or CCNP ka kapag nag-apply ka sa company. Pero kung gusto mo mag-abroad, mga multinational company, required mo yon kasi dun pa lang sa hinahanap na nila, kailangan Cisco ka. So, ayan. So, ayan mga kapitbahay. So, quick topic, quick video lang tayo for today. Maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much.